Pablo Emilio Escobar Gaviria. Tinaguri ang pinakamayamang drug lord at ruthless kriminal sa buong mundo. Magandang araw, kaibigan. Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pinakamayamang drug lord sa buong mundo. Ang taong ito ay si Pablo Emilio Escobar Gaviria. Isa siyang smuggler, criminal mastermind at leader ng Medellin Drug Cartel sa bansang Colombia. Ipinanganak siya noong December 1, 1949 sa Rio Negro, Antioquia, Colombia. Siya ang pangatlo sa 7 magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang magsasaka, habang isang guro naman ang kanyang ina. Si Pablo Escobar ay lumaki sa Medellin, Colombia, at doon din nagsimula ang kanyang kriminal career. Maliit pa lamang siya ay pinasok na niya ang mga illegal na gawain, katulad na lang ng pagbibinta ng illegal na sigarilyo, pagbibinta ng peking lotto tickets, pagnanakaw ng mga sasakyan, kidnapping, at pati na rin ang pagnanakaw ng lapida ay pinasok na din niya. Si Pablo Escobar ay binansagang the king of cocaine o hari ng cocaine. Tinatayang may net worth itong umaabot sa $30 billion. Nagmamay-ari din ito ng mansyon at mga hacienda. Meron din siyang sariling private zoo. At nagmamay-ari din siya ng halos 200 uri ng hayop. Ilan sa mga ito ay hippopotamus, giraffe, ostrich, camel, zebra, elepante at marami pang iba. Sa edad na 22 taong gulang, si Pablo Escobar ay nagtatrabaho bilang bodyguard ni Alvaro Prieto, isang smuggler na nag-operate sa buong Medellin. Taong 1976, sa edad na 27, itinatag ni Pablo Escobar ang Medellin Cartel. Ang grupong ito ay nagsusupply ng mga illegal na droga sa bansang Estados Unidos. Ang pagkakaroon ng malawak na koneksyon at ugnayan sa bansang Estados Unidos ang nagsilbing daan upang mas mabilis at lumaki ang naging demand nito sa supply ng cocaine. Nadagdagan din ang ruta ng kanilang shipments. Kabilang sa mga ruta ay ang bansang South Florida, California, Miami, Puerto Rico at Panama. Dahil dito, lalong bumilis ang pagyaman ni Pablo Escobar at nakilala siya bilang pinakamayamang drug lord sa buong mundo. Tinatayang umaabot sa 70 hanggang 80 tulinadang cocaine or 8,000 kilo ng kontrabando ang pinapadala niya kada buwan sa bansang Estados Unidos. Dahil dito, lalong uminit ang labanan sa pagitan ng Medellin Cartel at sa mga kalabang grupo nito, mapalokal man or international. Sa mga panahong ito, lalong tumaas ang kaso ng patayan, mapasibilyan, pulis, abogado, at mga opisyal ng gobyerno. Taong 1982 naman, noong tumakbo siya sa politika at nahalal bilang alternatibong membro ng Kongreso ng Colombia. Umabot din ng 2 taon ang kanyang paninilbihan sa Kongreso. Naging active din siya sa pagsasagawa ng mga proyekto sa kanyang lugar. Ang kanyang mga ginawang proyekto ay ang pagpapatayo ng mga bahay at mga football fields para sa mga mahihirap. Dahil dito, mas lalo siyang nakilala at hinahangaan ng mga tao. Ngunit, ganun pa man, hindi tumagal ang kanyang ambisyon sa politika. Isang politiko at abogado na nagngangalang Rodrigo Lara ang naglantad sa lahat ng mga nakatagong sikreto ni Pablo Escobar tungkol ito sa Medellin Cartel. Dahil dito, agad na umaksyon ang gobyerno ng Colombia at Estados Unidos upang patalsikin siya sa pwesto. April 30, 1984 naman, noong pinag-utos ni Pablo Escobar ang pagpaslang kay Rodrigo Lara, ang abogado at politiko na dahilan ng kanyang pagtalsik sa pwesto. Sumuko si Pablo Escobar sa mga otoridad
taong 1991 at may sentensyang 5 taong pagkabilanggo. Nakakulong siya sa La Catedral. Ang kulungang ito ay sinadyang gawin para lamang sa kanya. Nakakulong siya dito na para lamang na sa kanyang sariling bahay. Habang siya ay nakakulong, patuloy pa rin ang kanyang operasyon ng kanyang Medellin Cartel. Taong 1992, tumakas si Pablo Escobar sa La Catedral nang malaman niya na ililipat na siya sa ibang pasilidad. Ang pangyayaring ito ay siyang naging dahilan ng pagkakaroon ng nationwide manhunt laban sa kanya. Dahil sa isinasagawang malawakang pagtutugis ng gobyerno laban sa kanya at sa Medellin Cartel, nagkaroon ng pagkawatak-watak at dahilan ng pagbagsak ng Medellin Cartel. Ikalawa ng Disyembre taong 1993, 16 na buwan mula nung siya ay tumakas sa La Catedral. Isang grupo ng Colombian Police ang nagsagawa ng electronic surveillance gamit ang radio trilateration system o ang pag-track ng isang lokasyon sa pamamagitan ng cellphone transmission. Natunto ng mga otoridad ang kanyang kinaroroonan at agad itong nagsagawa ng raid. Nagkaroon ng matinding putukan sa pagitan ng grupo ni Pablo Escobar at mga pulis. Si Pablo Escobar ay agad umakyat sa bubong ng bahay upang takasan ang mga pulis. Ngunit tinamaan ito ng bala sa kanyang katawan at sa liig. Isang fatal gunshot naman ang tumama sa kanyang tainga na naging dahilan ng kanyang tuluyang pagkamatay. Noong namatay si Pablo Escobar, nadiskubre ng mga otoridad ang mga nakatagong pera sa paligid ng kanyang bahay. May mga pera na nakatago sa kisame, sa mga pader, sa basement, at sa mga plastic containers. Ang mga na-recover na pera ay umaabot sa $18 million. Ayon sa kanyang pamangkin na si Nicolas Escobar, ang pagkamatay ni Pablo Escobar ay nag-iwan ng magandang alaala, lalo na sa mga taong mahihirap na kanyang natulungan. Itinuring siyang parang bayani ng mga ito, ngunit sa kabilang parte ay isa siyang mortal na kalaban ng Estado. Maraming salamat kaibigan sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan mo naman ang ganitong content, ay huwag kalimutang i-like ang ating video. Mag-subscribe ka na rin sa ating munting channel para lagi kang updated tuwing may mga bago tayong uploads. Maraming salamat. Kita-kits sa next video.